Walang makakapigil sa ating mga barangay kung tuloy-tuloy ang ating pagtutulungan. Halina't pakinggan ang mga kwentong nagpapakita ng tunay na tagumpay. Sa Barangay San Antonio, Pasig tayo bibisita kung saan alaga ang mga lolo at lola. So actually, yung fun book naman for seniors, and I think it's very unique. I think Barangay San Antonio lang ang merong ganitong klaseng fun book para sa mga seniors. Laging champion sa Mascara Festival Dance Competition ang mga taga-Barangay Granada. Patunay sa kanilang puso at dedikasyon sa kanilang kultura. Malaki, dako ang iya na hatag nga impact. Kaya maski din ko magkadto, ang pagsiling nga Granada, ang nakatatak maskara. So nagiging trademark siya. Ang mga kabataan naman ang focus ng Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Alagang-alaga sila mula sa pagkapanganak hanggang sa kanilang paglaki. The children is the future of this country. The children is the only hope of this country. Ako po si Cap Jessica D ng Buhay Barangay TV, kung saan natututo tayo ng sabay-sabay sa katangi-tanging mga barangay. Ang Mascara Festival diri sa Barangay Granada nagsugod di sa during that time sa Bacolod City, that was ang 1980s, nag-deteriorate ang sugarcane plantation. Ang aton nga dungan man sinamo ang pagkalunod man sa barko sa Don Juan. Nga kung sa diin nagpangita sa pamaagi ang aton nga mga opisyalis sa Bacolod City, nga kung sa diin naka-conceptualize sila sang isa ka Mascara Festival. Yun yung Mascara Street and Arena Dance ang talaga yung pinaka-highlight. So 2014, nagdaog kami. 2015, nagdaog champion kami. 2016, nag-champion kami. Nagbalik kami 2022, 2023, and 2024. Yung kung sabihin, first time in the history sa Bacolod City, sa the entire 61 barangays, nga only Barangay Granada, amo lang ang naka-back-to-back Grand Slam champions. Pero paglabot sa premyo, ang premyo nga 1 ka milyon wala na ni barangay ginakwa. Ginabalik na sa ila sa mga dancers kag ginapangmahatag liwat sa ila kag ang bilin amo na nga gina-victory party para nga ma-enjoy man sila. Siya ang nagbukas kag hatag sang oportunidad nga ang mga dancers makakadto sa iban nga lugar. Gin-invite ni sila, halin sang una nakakadto sila sa Amerika, sa Europe, sa Asian, and even there sa local, gina-invite sila. We have a dance workshop para malaman yung mga fundamental steps ng mga certain genres. Kaya since ang gamay pa ko, aralan talapit ang balay sa Granada. Nang galantaw, gid ko na di sa ilas. Arabalang makita mo nga ang imo nga mga idol magsaot, nga kung diin-diin na sila nakalabot sa ila, bala nga tungod sa saot, kung diin-diin na sila nga lugar nakakadto, damo sila booking, naka-extra income sila. And that pushed me nga somehow gusto ko man sa magdako ko maging mascara dancer man ko. Dito sa Barangay Granada, malaki, dako ang iya na hatag nga impact. Kaya maski din ko magkadto, ang pagsiling nga Granada, ang nakatatak maskara.
So nagiging trademark siya. Kano kadako ang amon ginagasto, but ang dungog kag ang prestige sa ginhatag hindi mabayaran sa presyo tungod grabe ang dungog nga ginhatag nila, grabe ang pagtaas sang moral sang mga barangay Granada, kag grabe ang pananawan sang the entire 61 barangays and also the other countries when it comes to Mascara Festival, and most especially coming from Barangay Granada. Dito sa Barangay Granada, Bacolod City, mapayapa ang komunidad dahil maayos ang takbo ng katarungan. Hindi na kailangang umabot pa sa korte ang karamihan sa mga kaso. I've been a Lupon member for almost 2 years, and we are responsible in really exerting efforts to come up with an amicable settlement to be able to help in the peace and order. At dahil rin sa maayos, mabilis at makataong proseso, kinilala ang Barangay Granada bilang Katarungang Pambarangay Awardee. So kung walang criminality, ang mga each constituents of the barangay can focus on their livelihood activities. And then, after that, kung may peace and order sa barangay, kasunod nun is yung economic growth ng barangay. Sa Barangay Granada, isinasabuhay ang katarungan at pinagtutulungan ang kapayapaan. Ako po si Marlo Lumbay Tabak, Barangay Captain ng Barangay Gusa. Isusulong ko ang rights of our children dito sa ating barangay. At siniguro na ang ating mga early child development centers ay mapaganda. And the early child development centers are responsive to the needs of our children. So, kailangan ma-equip ang ating mga guro. So, we send them to trainings kasi we need to have a conducive learning space para sa ating mga kabataan. Mahalaga ang early childhood development. Ina-assist namin sa 7 domains ang mga bata. Kagaya ng gross motor, fine motor, receptive, and then expressive. Yun ang aming gina-guide. Yung mga parents ang nagluluto ng snacks ng mga bata. It's our contribution. Kasama dito ang children na may kapansanan. This is vulnerable sector. Kaya in-enroll din natin sila sa SPED class dito sa elementary school. So, all sector in the barangay that relate to the children's welfare, inactive natin yan lahat. Nung na-profile namin na talagang may mga child labors kami, yung nakita namin na mataas yung case namin sa barangay, so binigyan ng DOLI ng initial livelihood program ang mga magulang at kinakailangan yung requirements, dapat babalik ang mga bata sa silid paaralan.
Robin na kuamang good siya gahakot og kahoy sa ubos. Pero kanang yang ira kagustuhan pud nga maghakot kay yang ibang balon sa eskwelahan. Sa livelihood na sa duli namin gihatagaan mi nila anak kay para sa among anak. Active siya sa school, permi kung may mga activities sa school kay nang dito na siya maka-join kay namgi usahay nga katong sa una. Maol ginako sir, gusto mo po daw siya magdoktor paningkamutan nga mahuman siya eskwela. Kay para ramon pud sa iya. The children is the future of this country. The children is the only hope of this country. We must prepare the path of our children. Sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City, binibigyang prioridad ang kaligtasan ng mga kabataan, lalo na sa panganib sa digital world. Nakipag-partner sila sa World Vision para sa Project ACE, isang programang nagpapalawak ng kaalaman ng barangay tungkol sa karapatan ng mga bata at kung papaano palabanan ang online sexual abuse and exploitation of children or OSAIC. May counseling facility ang barangay at nagtakta sila ng curfew sa internet shops. Regular din na nakikipag-ugnayan ang BCPC at Women's Council sa mga magulang para sa tamang paggabay. Kaya naman, kinilala ang Barangay Gusa bilang isa sa mga most child-friendly barangays sa Cagayan de Oro City. Sa barangay na ito, bawat bata'y pinoproteksyonan at bawat kinabukasay inaalagaan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Raymond Lising, punong barangay po ng Barangay San Antonio, Pasig City. At nandito po tayo kasama ang ating mga mahal na senior citizens ng Barangay San Antonio para sa ating Senior Care Program na ginagawa po natin every Tuesday dito po sa ating Barangay Hall. So layunin po natin or objektibo po natin ay mabigyan pa ng iba't ibang mapagkakalibangan ang ating mga senior citizens at syempre ay ma-improve pa ang kanilang motor skills, ang kanilang mental skills. Actually, ang main collaborator natin for this senior care program is Rizal Medical Center. So actually, yung fun book naman for seniors, inilapit lang to ng isang constituent din natin na sabi nga niya, yung mother niya na may dementia, ito ang ginagawa niyang pang-exercise sa kanyang mother, no? And I think it's very unique. I think Barangay San Antonio lang ang merong ganitong klaseng fun book para sa mga senior citizens. Ang nakakatulong sa amin to para matalas yung mga isip namin, magigising yung mga kamay namin nga makapag-exercise sa pagsusulat. Karamihan sa ating mga lola at lolo nasa bahay lang. It's good na makita natin sila na nag-interact with their contemporaries also. Yung pag-enhance pa ng kanilang mga skills, whether it's motor skills, writing skills, nagko-coloring sila. Lahat ng ito ay mga malalaking bagay para sa kanilang improvement, kahit despite their age. It promotes camaraderie and you can listen to all their concerns and that we will take it up as part of our program to improve our services para maengganyo sila how to participate actively in the senior citizen. Nais pa namin itong mapalawig. There's an average of about 20, 25 attendees and we do hope to grow this crowd pa, no? And it's something that we want to sustain in the coming years. Talagang hindi nauubusan ng kwento ang ating mga barangay na pinatibay ng bawat Pilipino. Kaya't sulong lang dahil sa barangay, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Anong pinagmamalaki ng barangay nyo? Ilagay lang sa comment section at malay nyo, baka bisitahin namin kayo. Pwede ring mag-message sa amin at sundan ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Facebook at Instagram page. Ako po mali, si Cap Jessica D na nagpapaalala sa inyo, magserbisyo ng tapat, magserbisyo ng may malasakit at magserbisyo ng may pagmamahal. Yeah!
Bye-bye.